Tuksong-tuksong pakialaman ni Natalie ang kwadernong nakapatong ngayon sa tokador, katabi ng kama ni Celeste. Hawak iyon ng amo kaninang mapasukan niya itong umiiyak. Inakala niyang isa yung kahon ng alahas. Ngunit natansya niyang talaan iyon ni Celeste matapos makitang ibalik ng matanda ang isang larawan na marahil ay dati nang nakalakip doon. Nakapikit na si Celeste, ngunit alam ni Natalie na pinakikiramdaman siya ng amo. Pinigil niyang sariling magpakawala ng marahas na hininga. Pagkat ang katotohanan ay para siyang hapong-hapo matapos ang sunod-sunod na hindi magandang nangyari sa kanya sa araw na ito. Sa kabila ng puting kurtinang tumatabing sa magandang tanawin ng likod bahay, alam ni Natalie, ang abot tanaw na kasukdulan ng langit kung saan ito'y waring nakahalik sa lunti ang kalupaan ay kinulayan na ng matingkad na pula ng papalubog na araw, nangangahulugan lamang na malapit ng kumalat ang dilim. Sa bukas na pintuan patungong beranda, labis na ginhawa ang dala ng malamig na hangin pumapasok doon mula sa labas ng bahay ni Celeste. Gustuhin man ni Natalie na panatilihing bukas iyon. Nag-aalala siyang baka hikain si Celeste kapag nahanginan ito ng matagal, kung kaya't iniwan niya saglit ang amo sa kama para isara iyon. Mulat si Celeste nang balikan ito ng dalaga. "Stay with me tonight, will you?" Mahina ang pagkakasabi na may kalakip na pagmamakaawa. Dali-daling inabot ni Natalie ang kamay ni Celeste. Saka iyon marahang pinisil, tanda ng pagpayag. Naunawaan naman yun ni Celeste kaya ito ngumiti. "Thank you," ani Celeste. Hindi pa nakakasagot si Natalie, muli itong nagsalita. "You always remind me of someone." Muling kumawala ang ngiti sa tuyong mga labi ni Celeste. Hindi iyon inaasahang marinig ni Natalie, kaya siya matamang napatingin sa mata ng amo. Kulay abo iyon, napakaganda. Sa kaibuturan ng puso ni Natalie, batid niyang hindi magtatagal ang kinang ng napakagandang matang iyon ay tuluyang mahuhulog sa tambakan ng mga alaalang nakakapagpalungkot sa kanya. Gayon pa may hindi siya nagpakita ng kahinaang loob. Bagkus ay gumanti ng ngiti at pabirong tinanong kung sinong naaalala ng amo sa katauhan niya. "Was it your daughter?" Tawa ni Natalie. Natatawang umiling si Celeste. Norman. "And I never had the chance to make our own." Bagamat mahina ay buhay na buhay ang tawa ni Celeste. "In my generation, staying innocent is not a matter of choice. It's a must to keep your purity for the man chosen for you to marry. Norman was a very decent man who always go by the book. He never dared lay a finger on me, even when he knew I would have wanted him to." Walang ibang nasabi si Natalie kundi wow. Bihira ang ganung uri ng mga lalaki, tunay na gentleman. Wala sa sariling napaisip ang dalaga kung ganun din ba si Lucien. Ngunit agad ding binawi dahil sa hinalang may nagaganap na kakaiba sa pagitan ng lalaki at ni Austria. Mula sa pagkakahigay umupo si Celeste at sumandal sa headboard nang sa gayoy maabot ang talaan ng katabing tokador. "I was turning 30 when I first saw him in a social gathering at home." Pagpapatuloy ni Celeste na ikinatawa ni Natalie. Napakunot noo si Celeste, dahilan para isatinig ng dalagang nasa isip. "You were still innocent at that age?" Tanong ng dalaga sa amo na ngayon binubuklat ang talaan pagkatapos ay inilabas doon ang pinagmamasdang larawan kanina sa veranda. "Funny, right?" Natatawa ding sagot ng amo at nakangiting iniabot ang larawan sa dalaga. "No, I mean, yes, I can honestly tell you. I know the feeling." Ani Natalie na ikinamangha ni Celeste. Sabay silang nagtawanan dahil iisang tinumbok ng kanilang isip. Pareho silang napag-iwanan. "Which one here is Norman?" Usisa ng dalaga makalipas humupa ang tawanan nila ng amo. Naisip niya. Base sa anggulo at ekspresyon sa mukha ng mga nasa litrato ay kinuhanan ito ng walang pahintulot. Stolen shot ngayon ay kung tawagin. Tumawa si Celeste. "I know you can tell." "The American guy?" Tumango si Celeste sa tugon ni Natalie. Tinitigan itong maigi ng dalaga dahil pamilyar ang mukhang ito sa kanya. Hindi nga lang niya matukoy kung sa larawan ba o totoong buhay niya ito nakita. "How can you tell he is American?" Ani Celeste. "It's really hard to tell, but I guess because I already know him by name Smith is American so as Collins." "What?" Wait.
Naipilig ni Natalie ang ulo sa realisasyong yun. Lalong lumuwag ang pagkakangiti ni Celeste. Nasa ganoong ayos sila dinatnan ni Lucien. Buenas tardes. Bati nito at gaya ng nakagawian, diretso ito sa tabi ni Celeste at humalik sa kamay ng matanda. Bahagyang magkasalubong ang mga kilay at batid ni Natalie. Hindi maganda ang mood nito. Mukhang pagod na hindi masabi dahil dati naman talaga itong mailap at pawang laging galit. Marahas na isinuklay ang mga daliri sa may kahabaang buhok nang maayos na itong nakatayo at wari ay may gustong sabihin ngunit hindi alam kung paano sisimulan. What is it, mi querido? Ani Celeste, hindi agad tumugon si Lucien. Tumingin ito kay Natalie na parang pilit inaalam kung ano ang kasalukuyan tumatakbo sa isip ng dalaga. Diskumpiyado nitong ibinalik ang tingin kay Celeste. Todo está bien, mi querido. Ani Celeste, dala ng kapansin-pansing pag-aatubili ni Lucien. Pumuntong hininga ang lalaki. Yung hininga na wari ay pinakawalan. Sanhi ng napigtas na pagtitimpi. You can't trust her. Mahina ngunit madiing turan ni Lucien. Nalilitong tumingin si Celeste sa dalaga na parang humihingi ng paliwanag sa ikinikilos ng lalaki. Ngunit gaya niya, walang ibang maaninag sa mukha nito kundi pagkalito. 2 days ago, I found something in my room that belongs to Natalie. Kay Celeste ito nakatingin, saka bumaling kay Natalie. I figured just now that the journal is gone. Why not tell Celeste how you broke in my room, Natalie? Humakbang si Lucien palapit sa dalaga. How shaped of me to think you were just trying to steal money. Umiling si Lucien. Ang mga matay nakatuon sa mga mata ni Natalie. Gustong makita doon ng takot. Takot sa maaaring kaparusahan ng kapangahasang ginawa nito. You are smarter than you look, my sweetheart. What do you know about my father's journal? How much did they pay you? Napatayo si Natalie sa kinauupuan. Hindi siya makakapayag na muling sumapit sa sakala ng tagpong ito. Malapit na sa kanya si Lucien at akmang hahawakan siya sa balikat. Mabilis na umiwas si Natalie. Kung meron sana siyang masisiksikan, gagawin niya. Hindi lang siya mahawakan ni Lucien. Calm yourself, Lucien. Mataas na tinig ni Celeste ang pamagitna sa dalawa. Ito ngayon ang hinarap ng galit na lalaki. That journal is the only hope I have, Celeste. If I have to kill her to get it back, then I have to. Banta ni Lucien. Muli nitong binalingan ang nangangatog na dalaga. The article about my father came out in the print this morning. Coincidentally, the journal gone missing. Tell me, pretty lady, who have it? To whom did you give it? Napapikit ng mariin si Natalie. What article? What journal? Who is he calling father? What the hell is going on? Gusto niyang isigaw ngunit tila namuo ang mga katagang yun at bumikig sa kanyang lalamunan. Saan muling hahantong ang tagpong ito? Lucien, that is enough! Muling awat ni Celeste na pinipilit umahon sa kama. Samantalang si Natalie abalang isip kung papaano tatakasan ng tila nakamamatay na presensya ni Lucien. Parang isang mabangis na hayop ang lalaki na handang lumapa. At si Natalie ay waring isang nakahaing tupa na pinanggigigilang bali-balian ang buto sa katawan. Please Lord, ayoko pang mamatay na walang karanasan sa wrestling. Ang tahimik na dalangin ng dalaga matapos buksan ng mga matang mariing nakapikit at makita ang bagsik ng mga mata ni Lucien. Nahagip ng mga mata niyang babasaging figurin sa ibabaw ng tukador ni Celeste at hindi na siya nagdalawang isip abutin yon. Itinutok niya ito kay Lucien na parang isang barel na handang paputukin anumang oras na manganib ang pinakamamahal na buhay. Muli ay tinangka siyang lapitan ni Lucien dahilan para mataranta ang dalaga. Don't make me kill you! Sa katarantahan ay nagkandautal na banta ng dalaga kay Lucien. Marahil kung hindi sa ganitong sitwasyon niya nasabi ang bagay na yun ay tsak na tawang-tawa siya sa sarili. Paano niya papatayin si Lucien gamit ang isang figurin na mas maliit pa yata sa nangangalahating maupos na kandila? Paano niya papatayin si Lucien gayong lamok lamang naman yata ang kaya niyang patayin nang hindi nakukonsensya? Let's do this the easy way. Tell me where the journal is and I will let you off the hook. Tugon ni Lucien na dahan-dahang naglalakad paikot sa dalagang halatang may takot at nakaanda pa rin sa maaari niyang gawin. I will repeat what I said this morning. I don't know what you're talking about, senyor. Paninindigan ni Natalie. Nagbabanta na namang pumatak ang luha sa mata
At kakatuwang nanatiling nakatutok kay Lucian ang hawak na figurine. Humango sa tabi ni Lucian si Celeste. At kahit hingal na hingal sa kakaunting pagsisikap na maipagtanggol ang dalaga, nagawa pa din itong yakapin sa bewang si Lucian at buong pagsusumamong tigilan na ng lalaki si Natalie. Then let her stay where I can keep an eye on her, 24/7. Sa wakas ay pagsuko na rin ni Lucian. Nakahinga naman ng maluwag si Natalie at laking pasasalamat niya kay Celeste nang makitang bahagyang kumalma si Lucian. Wala sa isip na napayakap ang dalaga sa sarili, kasama ang hawak na figurine. Awang-awa naman itong nilapitan ni Celeste. I want you to stay in this house. Pagdakay narinig ni Natalie na muling turan ni Lucian. Hindi ito basta nag-uutos. Sinisintensyahan na siya ng lalaki sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. You will remain my prisoner until I get that journal back. Tumalikod na ito tuluyang lumabas ng silid. Parang natunaw lahat ng buto ni Natalie sa katawan at hindi napigilang mapaluhod sa sahig na kinatatayuan. Kasabay noon ang pagbagsak ng butil-butil niyang mga luha. Ano daw? Hindi man lang niya nagawang tumutol. Ganito na lang ba ang buhay niya? Magsilbing aso na kapag kumahol ng wala sa lugar ay igagapos sa leeg bilang kaparusahan? Si Celeste na may walang nagawa, kundi ang iparamdam sa dalagang labis na pagmamalasakit. Hinaplos niya ang buhok ng dalaga, saka hinalikan na parang isang tunay na ina, na handang kumalinga sa anak, na labis na nagdaramdam. Hiyang-hiya namang pinahid ni Natalie ang luha. Believe me, Celeste. I didn't do anything, I swear. I believe you. Come now, mi querida. Inilahad ni Celeste ang malakandila nitong mga palad para patayuin si Natalie. Parang batang sunod-sunuran lang si Natalie maging nang paupuin siya ng amo sa kinauupuan niya kaninang datnan sila ni Lucien. Sumisinghot pa rin ang dalaga, ngunit ang realisasyong parang nagkabaliktad sila ni Celeste ng tungkuling ginagampanan. Pilit niyang ibinalik ang sigla, saka tumayo at inalalayang makabalik si Celeste sa sariling higaan. Lucien can be quite tempestuous sometimes, but if you know him well enough, you'd understand why he treats people the way he treated you. Pagpapaliwanag ng matanda kay Natalie. What was that journal he keeps on mentioning? Tanong ni Natalie na kahit may hinanakit sa lalaki, ay mas piniling huwag na magkomento sa paliwanag ni Celeste. Matamang tinitigan ni Celeste ang dalaga, kapag dakay nagpakawala ng marahas na hininga. I am sorry, Natalie. The less you know, the better. Sagot nitong umiwas ng tingin. Walang nagawa si Natalie kundi ang baguhin ang tanong. Did he mean what he said? Mahinang tawa ang narinig ng dalaga na tugon ni Celeste. Hindi yun nakatulong para gumaan ang loob niya. Lucien is a man of his words. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa narinig kay Celeste. Nagsitayuan ang mga balahibo sa katawan. Ibig sabihin ay kaya siyang tirisin ni Lucien kapag hindi niya mailalabas ang hinahanap nito sa kanya. Nag-flash sa isip ng dalagang sariling katawan na hila-hila ni Lucien. Walang buhay at nakagapos. Duguan. Bali-bali ang buto. Wala sa sariling napailing ng mariin ng dalaga. He will not touch you again. I can assure you that. Ani Celeste na tila ay nabasang naglalaro sa isip ng dalaga. What am I going to do? Tanong ni Natalie. Ngunit sa isip niya ay nandoon ang pagsisisi kung bakit hindi pa siya tuluyang umalis kaninang umaga habang may pagkakataong takasan si Lucien. He is already upset. The best thing you can do now is to do what he says. Napaiyak na naman si Natalie sa tinurang yun ni Celeste. Habag na habag sa sarili. Hinayaan lang ni Celeste ang dalaga na umiyak dahil alam niyang ito lang ang makakapagpagaan sa loob nito. Pagkatapos nga naman ng lahat ng nangyari, hindi masisisi ni Celeste kung ngayon galit ang dalaga sa kanya at kay Lucien. Mga sigok at hikbi ni Natalie ang nagpapaalala ngayon kay Celeste sa mabait na photographer na maagang binawian noon ng buhay dahil sa kakaunting halaga na kanya sanang tulong para makapagsimula ng magandang buhay. Just a little more time, mi querida. Sa isip ay nasabi ni Celeste kay Natalie. Anong binabalak gawin ni Celeste para makatulong kay Natalie? Walang imik na pumasok si Natalie sa nag-aabang na kotse ni Lucien sa driveway. Inip na mukha ng lalaking nabungaran ng dalaga sa loob ng sasakyan. Buckle up! Utos ng lalaki matapos isara ng dalaga ang pinto ng sasakyan. Agad na tinakpan ni Lucien ang accelerator, dahilan para umarangkada ang sasakyan at agad ding huminto.
Dulot na'y muntik nang sumubsob ang dalaga sa windshield. Kung hindi lang maagap na itinukod ng dalagang mga palad doon. Tsak na hindi lang buko lang aabutin sa lakas ng impact niya doon. Tahimik lang ang dalaga. Alam niyang sinadya yun ni Lucien. Maluhaluhang hinawi ng dalagang mga hibla ng buhok na sumabog sa mukha niya. Sanhi ng kamuntik ng pagkakasubsob. Shit ka talaga. Gustong-gusto niyang isigaw ngunit gaya ng madalas na mangyari. Umabot lang yun sa kanyang lalamunan at nanatiling tahimik na pinagmumura si Lucien. Nasa gate si Austria na siyang nakatoka na magsasara nun at titingin muna kay Celeste. Napag-usapan ni Natalie at ng amo na mas maigi nang lumipat muna sa malaking bahay ang dalaga nang sa gayoy mamanmanan siya ni Lucien at sakali may mas malaki pa ang pag-asang mapatunayan niyang mali lahat ang paratang ng lalaki sa kanya. Nagkusang sumama si Lucien. Dahilan nito ay baka takasan sila ni Natalie. Where to? Muli nagsalita si Lucien na parang walang nangyari. Nakatuon ang mga mata sa unahan ng sasakyan. Palabas na sila noon ng gate. Maingat ang pagpapatakbo ni Lucien. Ngunit para makasiguro ang dalaga, hinila niya ang seatbelt at ikinulong doon ng sarili. Kumaway sa kanila si Austria bago hinarap ang pagsasara ng nakatiwangwang na gate. Isang pilit na ngiti ang iginanti ni Natalie bago isinara ang bintana. Lagun. Walang gatol na tugon ng dalaga kay Lucien. Walang pakialam ang dalaga kung alam ba yun ng lalaki o hindi. Nasa paanan lang yun ang mataas na bundok ng Dominican, kung saan nakatirik ang malaking bahay ni Celeste. Iikot ng kaunti at nasa 4 na kilometro mula do ay intersection patungong Nagilian at Legarda Road. Yung patungong Legarda ang dapat nilang baybayin. May pinindot si Lucien sa dashboard at napasimangot si Natalie nang matantong may GPS road map pala doon. Dahil palalim na ang gabi, maluwag ang trapiko at sa loob lamang ng 5 minuto, nalampasan na nilang intersection kung saan madalas nagkakaabutan ng buntot-buntot ng mga sasakyan. Pababa na sila sa may kakitiran at matirik na kalsada patungong Legarda nang muling umimik si Lucien. We're almost there. Where should we stop? Tanungin mo yung gadget mo, sa isip-isip ni Natalie. There's another intersection ahead. Turn left. Pagbibigay direksyon ng dalaga. Bahagyang sinulyapan ni Lucien ang sinusunod na mapa. Tila naniniguro. Just as instructed, he turned left nang marating ang isa pang intersection. Papasok na sana sila sa bagamat sementado ay single lane na kalsada. Ilang metro pa lang ang binabagtas nila ay isa na namang intersection ang nasa unahan. Napalingon si Lucien sa tahimik na dalaga na parang walang balak iturong dapat nilang hihintuan. Bigla namang nabuhay ang inis ni Lucien kay Natalie. They are traveling in a moderate speed, yet Natalie made sure she is secured with the seatbelt. Nang hinayang si Lucien dahil alam niya, a sudden stop would not help kung talagang gusto niyang muling pinsalain ng dalaga. Hindi maintindihan ni Lucien kung bakit tuwang-tuwa siyang pinaparusahan ng dalaga at ikinasisiya niya ang bawat pagkakataong napaka-submissive nito sa kanya. Maraming beses nang napansin ni Lucien that though Natalie seemed so close to crying, she chose to smile anyways. And he on the other hand is so tied up in pushing her to her limit. Then he noticed, wala palang suot na jacket si Natalie. He stooped over the dashboard as he stepped on the brake pedal carefully. He turned the aircon in full. Nangamba ang pag-iisip ni Natalie nang mapansin ang pagminor ni Lucien. At kasunod ay ang unti-unti nilang paghinto sa gitna ng intersection. Go right. Walang kabuhay-buhay na sabi ng dalaga. At muling itinuon ng tingin sa labas ng bintana. Nayakap ni Natalie ang sarili sa ginaw na unti-unting kumakalat sa loob ng sasakyan. Wala siyang kamalay-malay sa malademonyong ngiti na gumuhit sa malaanghel na mukha ni Lucien. Tiniis ng dalaga ang ginaw hanggang marating nilang turning point. Mangilan-ngilan na lang ang mga taong naglalakad doon. Maging ang mga taxi na nag-iikot-ikot sa bahaging ito ng lungsod ay ilan na lang. Nagpatiuna na si Natalie sa pagbaba matapos ihimpil ni Lucien ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Hinintay si Lucien sa tapat ng iskinitang papasok sa residential area na kinabibilangan ng bahay na inuupahan ng dalaga. 2 kanto yun mula sa turning point. Hindi nahihiyang pinapasok ni Natalie si Lucien sa maliit niyang tinitirahan. Halos kasing laki lang yun ang kwarto ni Celeste. May masikip na sala na karugtong ng maliit ding kusina na ang tanging kagamitang naroroon ay isang electric stove, rice cooker, at mangilan-ngilang bulaklaking pinggan, kutsara at ang kanyang nag-iisang giant coffee mug.
Sa sala naman ay may maliit na telebisyon at DVD player sa harap ng sala set na sadyang pandalawahan lang din.